Mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok na ating bansa o saan man sulok sa mundo, mga tambay, ay maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, mga tambay, ito pong umuugong daw na balita, mga kababayan. At chismis, mga kababayan, na sinasabi po ng isang congressman, mga kababayan. Ito pong may issue po ng kanyang citizenship, mga tambay, si Sylvester. Ito po, umuugong daw po na balak na naman daw po na magsampa ulit ng impeachment po sa Vice President kasi daw po mabagal daw po kasi ang pag-usad ng impeachment ng Vice President. Kaya po magsasampa yata. Yan po ang umuugong pong balita, mga tambay. Another impeachment na naman po sa Vice President. Unbelievable. Pakinggan po natin ang balita, mga kababayan. Sa gitna ng mabagal na usad ng impeachment at pagpapasahan ng sisi sa pagitan ng Kamara at Senado, may nagbabalak daw magsampa muli ng reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Pero haka-haka lang daw yan ayon sa ilang mga mambabatas. At yan ang agenda report ni Hannah T. Early warning o chismis lang. Muling umugong ang usapan na i-refile umano sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nagpasabog nito ang bagong senador at outgoing party list representative na si Erwin Tulfo. That's what I heard. Usap-usapan na ibabalik. Definitely ibabalik. Pero yung timing, hindi. Kaya nga sinabi ko kahapon na may 1-year ban eh. Kaya nga nagtataka ko. Somebody asked me like, paano mangyayari yun? So I asked also. Pero ayon sa isa sa mga House Prosecutor na si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Flores, wala silang naririnig na plano tungkol dito. Matatanda ang binalik ng Senado sa Kamara ang Articles of Impeachment nitong June 10 sa botong 18-5 kasunod ng pagkwestiyon ng ilang senator judges sa constitutionality ng kaso at pagpapatuloy nito sa 20th Congress. Sabi ni Tulfo, tila haka-haka lang talaga ang nakarating sa kanya. Mula raw yan sa dalawang kapwa kongresista na hindi naman niya pinangalanan. Unless the House leadership will make a statement, Speaker Romualdez at yung mga leaders at saka mga political party leaders, then puro speculation will just be speculating. Sakaling mag-refile ang House members ng mga reklamo, pwedeng questionin na naman ito, lalo na't may 1-year bar rule. Habang walang linaw ang panig ng Kamara, nanawagan si Tulfo ng konting paghinay-hinay sa mga batikos sa impeachment court mula sa House members. May word war ngayon sa pagitan ng dalawang chamber, kaugnay sa usad ng impeachment. Dapat hindi ka balat sibuyas. What I mean to say is that may karapatan yung kabilang side. Pero sana isipin din ng kabilang side ng bunga batikos na these are senator judges, yung decision nila. Pero hindi rin ako makapag-comment ng maayos because galing ako sa kabila, galing ako sa Congress. Tapos papunta ako dito sa kabila, tatawid ako sa kabila. So it's very hard. Pero yung talking about na opinion ko na laging binabatikos, well, opinion nila yun eh. They have the right na magsalita. Sa gitna ng banggaan, bukas daw si Tulfo na maging tulay sa pagitan ng dalawang kapulungan, lalo na't tatawid siya pa Senado. Para sa agenda, Hannah T. Kaya mga tambay, nakita niyo po, gumagawa na po ng pangalan si Sylvester, mga tambay. Di po ba ito si Sylvester, yung may issue po na citizenship sa Amerika? Siya po ba yon? Si Erwin Tulfo, mga kabayan? Di po ba? Bakit po kaya hindi kinwestiyon ito ng COMELEC, si Sylvester, mga tambay? Sylvester po pangalan nito, di po ba, mga kabayan? Si Sylvester Stallone, mga tambay. Ito po yata yung Nameke. Nameke po yata ito, mga tambay, di ba? Binago yata pangalan nito sa Amerika para makakuha ng citizenship. At nagsilbi rin po ito sa military sa Amerika. Nagsilbi rin po ito si Sylvester. Pero ngayon, mga kababayan, isa na pong senador, mga kababayan. Ganyan po kalakas si Sylvester sa COMELEC. Nakapagtataka, no? Napakalakas po. Palibase, American citizen yata, mga kababayan. Kaya malakas. Nagtatanong lang si Kamanong. Iba po talaga. Nakita po natin ang mga congressman, marami pong issue. Merong issue sa droga na proklama.
may issue ng mga supporters ng CPP, NPA, NDF. Nakapasa. Walang question sa COMELEC. Mga kababayan, nabanggit lang po natin kasi nagulat lang po ako dahil po ang nagmamarites po ngayon, nagpapaputok po ng sinasabing another umuugong na impeachment ng Vice President ay ito pong si Sylvester Tulfo, mga tambay. Unbelievable. Pambihirang bansa ito. Pambihira. Yung mga naglilingkod na katulad ng Duterte Youth, binibigyan ng problema. Samantalang ito, citizenship, may issue. At ito, hindi makakapunta ng Amerika ito. Mga tamay, nakaban ito. Dahil nanloko ito Hindi po ba nanloko? Niloko ang bansang Amerika, mga tambay. Hindi po ba? Yun ang pumuputok na issue dyan Hindi po ba? Pero sa Pilipinas, sanay na sanay po tayo magkaroon ng politiko na mga manluluko. Hindi kaya? Tanggap na tanggap po ng COMELEC at ng ating bansa sa binagongang Pilipinas na ang ating politiko at nanunungkulan sa ating bansa ay kumpleto na po. Marami po dyan di umano magnanakaw. May mga kriminal yata, record. At may mga drug lord, record din. At syempre po, nandiyan pa po yung namemeke ng citizenship, mga bayan. At meron din po tayo di umano mga hudas at taksil sa bayan na mga nanunungkulan sa ating bansa. Hindi po ba? Kumpleto, mga tamay. Kumpleto. Ang karamihan pa magnanakaw, di umano. Ayan po, mga bayan. Nakita nyo po yung nangyayari. Talaga hindi naman po talaga nila tatantanan ng Vice President, mga kababayan. At kung totoo man ang balita, mga tambay, na talagang another impeachment na naman dahil nga po hindi po umubra yung unang impeachment kung sakali man po. Pero hindi naman po papayag yung mga yan, mga kababayan. At kung umuugong naman po yung impeachment ng Vice President, panibagong budget na naman yan. Hindi kaya? Panibago na naman priority yan. Kung may bago na naman impeachment na lulutuin sila sa Vice President. Kung may lulutuin na naman sila impeachment sa Vice President, mga kababayan, panibago na naman priority yan ng tinatawag ng Vice President na tambaluslos. Hindi po ba? Panibago na naman budget yan. Dahil magkakapirmahan na naman kaya. Pero sinasabi po ni Senator Sylvester, may 1 year pa. Hindi pa pwede. Palilipasin pa yung 1 year. Unbelievable. Ibang klase po. Nakatutok lang po ang gobyerno, mga kababayan, walang lubay hanggat hindi po nila napapabagsak ang Vice President. Hindi po nila lulubayan ito. Dire-diretso po ito, mga kababayan. Gamit po yata ang pera ni Juan de la Cruz, mga kababayan. Nakita niyo po, puro pamilya Duterte lang pong issue nila, no? Katulad po nito, nagpapakilala na naman. Talagang isang Pilipino US citizen. Ano kaya to? Dual citizen. Ang nagbabalita po sa atin, mga tambay. Ibang klase ito, mga hinayopak na ito. Paano paniniwalaan yung mga ganitong klaseng politiko? May mga kaso. May mga kaso rin po ito di ba? Si Erwin Tulfo, marami pong kaso yata ito may kaso sa Amerika, may kaso rin yata sa Pilipinas. Pero nakakalusot. At ano naman kaya, mga kabayan? Kakalkalin kaya nila ang confidential fund na naman ng Vice President? Mga kababayan, ang confidential fund ng Vice President, napakahirap na pong patunayan nila yan Dahil una-una, talagang wala naman pong ninanakaw ang Vice President. Maayos naman sa COA. Kaya nga lang, talagang wala silang masilip Talaga hanggang confidential pa na lang sila. Yan po ang mahirap, mga kababayan. Napakahirap mong hanapan ng korupsyon. Yung hindi po nangungurap. Pero yung mga kurap, kahit hindi mo na hanapan ng korupsyon, kusang lumalabas ang korupsyon nila. Kusang pumuputok, at kusang sumisingaw, at kusang umaalingasaw sa baho. Hindi po ba? Saka sa
Nakita niyo po ang Vice President. Talagang hindi po siya timawa eh. Hindi po siya talagang yung politiko na yung talagang gahaman sa pondo, gahaman sa budget. Nakita niyo po yung ginawa ng Vice President sa budget niya. The same na lang din eh. Kung ano ang binigay ng mga namumulitika sa kanya noong 2025 national budget, di ba? Hindi na po siya nagreklamo. Kung magkano ang binigay na budget sa kanya ng mga namumulitika sa kanya, di po ba? Gano'n na rin po ang budget niya sa 2026. At hindi na po siya kumuha ng confidential fund, mga kababayan. Wala na po siyang confidential fund ng 2024 at ng 2025. Wala na po siyang confidential fund. Kaya, sana man kaya sila sisilip. Dahil hindi nag-ubra yung confidential fund ng 2022, pero pipilitin pa nila yan. Hindi naman nila lulubayan yan. Kaya nga sinasabi, back to plan. Back to plan, siyempre. Balik tayo sa plano. Balik tayo sa plano na pagpapabagsak sa Vice President. Kaya kung wala na silang masisilip sa Vice President, kasi wala na po silang masisilip na corruption sa Vice President eh. Mga kabayan, wala na siyang confidential fund. Hindi na siya kumuha ng confidential fund, Intel fund ng 2024. Wala na rin ng 2025. At wala na rin siya kukunin nitong darating na budgeting ng 2026 ng Intel and Confidential Fund ng Office of the Vice President. Wala na. Ano pa kaya ang idadagdag nila para ma-impeach ng Vice President? Doon sa kakarampot na pondo ng Office of the Vice President, doon po sila sisilip na naman na sasabihin corrupt. 700 plus million ang binigay lang po sa kanya na pondo ng Kongreso at Senado. At pinirmahan po yan ng Pangulo. Di po ba? At napakaliit po. Yung pondo ng Office of the Vice President ay mas malaki ng how many times sa confidential intel pa ng Pangulo. Sa Office of the Vice President, 700 plus million sa loob ng isang taon. Ang confidential intel pa ng Pangulo ay 4.5 billion. Hindi bababa sa 4.5 billion. Billion! How many times na mas malaki ang intel at confidential ng Pangulo? Pero wala pong investigasyon dyan. Wala. Kasi ang Pangulo hindi naman magnanakaw. Hindi naman magnanakaw ang Pangulo pagka sila tinanong mo. Pagka tinanong mo ang media, hindi magnanakaw ang Pangulo. Yung 4.5 billion, walang korupsyon yan. Wala. Basta media, tatanungin mo. Lalong-lalo, mga congressman na korap. Pagka tinanong mo yan, magkakabaro eh. Magkakakulay. Di ba? Isang farm. Ang pinanggalingan yata, isang farm. Hindi kaya. Di po ba? Kaya pagtatawanan mo na lang sila eh. Kaya po kung sila po ay nagbabalak na naman na mag-impeach, mga kabayan, o talagang pag-uubrahin nila yung impeachment ng Vice President. Talagang itong mga tao na ito, mga kabayan, ay talagang desperado na. Mga kababayan, desperado na. Talagang doon ka lang nakatutok sa confidential intel fund ng Vice President. Ang bihira. Kaya nga hirap na hirap nyo ituloy yan kahit sa Senado Di po ba? Hindi nyo ba napansin? Kung talagang totoo na nag-corrupt ang Vice President, mga kabayan, patatagalin pa ba nila ng 2025 yan? Kasi nga wala Pinipilit lang nila. Ang pinakamasakit kasi, hindi kasi nila nakuha yung tamang numero sa Senado. Kaya po, hirap na hirap po sila. Di po ba? Marami po kasi dyan babalingbing. Marami po dyan babaliktad. Lalong-lalo po yung mga may ambisyon sa 2028. Babaliktad po yan, mga may ambisyon sa 2028. Di po ba? Dahil nakita po nila, pagka talagang pinulitika mo ang mga Duterte, nakita nyo po, kung hindi pa po nagkaproblema ang COMELEC, baka wala pong nakalusot sa alyansa.
kung walang issue ng dayaan sa COMELEC, baka walang nakalusot pa sa alyansa nila. Kaya nga lang, may issue po ng malawakan dayaan daw sa COMELEC. Kaya may nakapasok pa sa alyansa. Di po ba? At may nakapasok pa na hindi man lang lumalabas sa survey. Di po ba? Yung isang Aquino at yung yung may asawa na artista. Di po ba? Nakapasok. Kaya nga po nakapagtataka. kaya po ang umuugong talagang malawakan dayaan sa COMELEC. Yan po ang umuugong diyan. At syempre, umuugong din po yung suhulan. Kailangan mong magbayad. Di po ba? Kaya dito po mga kababayan, sa nangyayari po sa ating bansa, lalo po sa politika, talaga pong halatado sila. Mga kababayan, bistadong-bistado ang galawan ng mga buhaya na talagang pagpapabagsak lang. Dahil nga po, hindi nila magugustuhan kailanman na maging Pangulo ang isang Vice President. Dahil napakarami pong natuklasan ng Vice President na isang damukal na korupsyon, isang damukal na paglabag sa batas, katulad po nito, si Tulfo. Mga kababayan, pagka naging presidente ang Vice President, sa tingin nyo, hindi pa iimbestigahan ng Vice President ang pagkatao nito ni Sylvester? Sige nga. Sa tingin nyo, pag-uubrahin ni Vice President ang ganyang klase na questionable ang pagkatao ni Sylvester? At napakarami pong issue yan. May mga kaso pa po yan. Di umano si Sylvester, di ba? Kaya po hindi nila magugustuhan na si Vice President ay maging Pangulo. Kaya po tatrabahuhin nila ng tatrabahuhin yan. Kaya pag-uubrahin nila ng pag-uubrahin yung impeachment na pinail na nila noong 2022. Kasi wala na po silang makikitang anomalya ng Vice President. Real talk po. Wala na. Yun na lang po ang ipipilit nila dyan. Yung sinasabi nila confidential fund na 100 plus million at yung sinasabi nila sa DepEd. Pipilitin po nila yan dahil yun lang ang nakikita nila. Dahil wala na silang makikita talaga. At yung nakita nilang yun, sablay pa. Nakita nyo po, napakahirap nila makakuha talaga ng korupsyon ng Vice President. Walang korupsyon Sila ang maraming korupsyon. Di po ba? Lumipas ang 2024 at 2025, may issue pa ba sila sa budget ng Vice President ng 2024? Sige nga. Meron din po ba silang issue sa 2025 budget ng Vice President? Meron pa? Di ba wala? Wala na silang makalkal. Wala na silang makitang issue na korupsyon ng Vice President. Di po ba? Doon lang sila nakatutok sa confidential fund noong 2022. Saka sa budget ng DepEd, confidential fund. Doon lang. Wala na. Hindi katulad ng administrasyon. Kahit saan mo dalhin, napakarami na issue ng korupsyon. Magmula sa executive hanggang sa legislative, makakakita ka ng isang damukal na korupsyon. Hindi po ba? Sa executive, saka sa legislative, napakarami. Hindi po ba? Isang damukal na issue ng korupsyon ng palasyo. Di ba? Maharlika Investment Fund, wala na tayong balita. Flood control ang kanyang proyekto ng 5,500, wala tayong balita. Di po ba? Yung ginto, wala tayong balita. Yung PhilHealth, wala tayong balita. GSIS, SSS, PDIC, at marami pang iba, wala tayong balita. At sa Senado at Kongreso, yung ginawa nila ng mga blanco, 2025 national budget, biglang nasingitan ng 241 billion ayon kay Attorney Vic at kay Congressman Ungab. Nakita nyo po, billion ang pinag-uusapan sa kanila. Di po ba? Kaya nga po, hindi ka na maghahanap ng korupsyon. Kusa nang lumalabas ang issue nila. Kasi nga mabaho. Pero hindi po yan nila tututukan para yan ay ma-impeach ang presidente ng Pilipinas. Hindi. Kasi nga, magkakakaliskes. Hindi po ba? Kaya pagtatawanan mo na lang ito. Mga kabayan, pagtatawanan na lang po ito ng matinong tao. Pero yung mga masama ang balak sa Vice President, magpapakatanga na lang po yan. Magpapakabobo na lang at magpapakagago dahil nga po sa ambisyon
na sila po ay hindi na mawala sa kapangyarihan. Ganyan po ang nangyayari po sa ating politika sa ating bansa, mga kababayan. Masyado na po kasi lang sobra po ang pagkagahaman, yung pagiging greedy, at pagiging maibigin sa ginto, maibigin sa pera. Kaya ganyan po nangyayari sa politika sa atin. Nagpakasama ang mga Pilipinong politiko. Hindi naman po lahat. May natitira pang pailan-ilan dyan. Di po ba? Kaya po yan po ang nakakalungkot, mga kababayan. Talagang yung sinasabi nga na pagka po sila nagplano, talagang tututukan naman po talaga nila yan. Yung mga sinasabing marites na yan, talagang yan naman talaga plano. Hindi na po bago sa atin yan. Yung sinasabing walang umuugong. Mga kababayan, wala raw umuugong at wala raw pong napag-uusapan dyan, mga kababayan. Ibang klase kayo. Kami pa ba lulukuhin nyo? Nabudol nyo na nga kami. Tapos lulukuhin nyo na naman kami. Hindi na kami magpapabudol sa inyo. Hoy! Hindi na. Lalong-lalo dito sa isang American citizen. Magpapabudol ba tayo rito sa American citizen na ito? Questionable din ang pagkapanalo niyan. Di ba? Dapat nga kung talagang parehas lang ang COMELEC, hindi po magiging senador yan. Dahil una-una may issue po citizenship niyan. Di po ba? Si Sylvester Tulfo, hindi po ba? Mga kababayan, unbelievable. Good luck na lang po sa mga mag-i-impeach sa Vice President. Mga kababayan, good luck na lang sa kanila. Talagang hindi naman po talaga nila tatantanan yan ang Vice President. Hindi po ba? Hindi nila tatantanan yan. Talagang mauubos ang pera ng Pilipinas. Mauubos ang pera ni Juan de la Cruz. Mababaon tayo ng mababaon sa utang. Hindi nila tayo titigilan yan. Never nilang tigilan ang Vice President hanggang hindi po bumabagsak yan. Kahit po tayo mabaon sa utang. At kahit ilang beses magpapirma sa Congress o magpapirma sa mga congressman, gagawin po nila yan. Mga kabayan, gagamitin po nila lahat para lang bumagsak ang Vice President. Mga kababayan, ganyan po sila katindi. Yan po mga tambay, ang pinakakalat po at pinagmamalaki ni Sylvester. Mga kababayan, siya pa nagbalita sa atin. Yung mga marites na sinasabi ni Sylvester Tulfo. Mga kababayan, ibang klase ka, Sylvester. Napakalakas mo sa COMELEC. Napakalakas mo sa Pangulo, mga kababayan. At napakalakas mo yata kay Tambaluslos. Unbelievable. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga biyayang pinagkakalob nyo po. Shoutout po, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arfel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan Valley, si Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, si Jake Yahut 4531 ng Maisug, California, USA, at si Eric Hershon ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo. Maingatan po kayo sa inyo pong mga paggawa. At bago po tayo magtapos, yung lagi po natin pinaalala, magsama-samahan po natin at tayo po'y magkaisa na lagi po natin na isama sa ating po mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte, na madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan nang makasama po natin siya ng matagal pa, mga kababayan. At syempre po, makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis, mga kababayan. Sama po natin sa ating mga dasal at panalangin. Thank you po mga kababayan. Sa muli po, ingat po tayo mga kababayan. Sa muli, paalam. Bye-bye.